Pagkatapos bumisita ni OWA Admin Arnel Ignacio sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1, ay tumambad sa kanya ang mga OFW parang nanlilimos. Lalong nag-init ang ulo ni Arnel Ignacio. Nabalitaan niya, hatid ng agency ang mga kababayan natin sa airport alas 3 ng hapon kahit ang flight nila ay alas 7 ng umaga kinabukasan papuntang Saudi Arabia. Napag-alaman din na iniwan sila ng agency sa labas ng airport nang wala man lang allowance pangkain, kaya lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel Ignacio. Tinawagan ang agency, binilyawan, pilit, pinapapunta sa airport, agad namang pumunta ang mga taga-agency. Dito sila naghaharap sa airport. Panoorin ang buong pangyayari. Let's go! Gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit yung ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda. O, diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde ng mabilis. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya, iwan nyo sa labas. Parang mga tutang reject. Asan yung sasakyan nyo? Pag-grab na lang po ako. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Nakakahiya, di ba? Sinasagot natin. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pastrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff kong irresponsible na dapat dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko ibaba yung tanong ito, sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala niyo, hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa ng Saudi Arabia. O, ano ngayon paliwanag mo? Anong rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang may kasalanan? Bakit? Out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1.5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1.5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsable. Puro ka andyan na ba? Hindi nyo ako naunahan eh. Hindi na umandar yung 30 minutes mo. Alam mo, yung unang-una ito, isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo. Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang, hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready kayo dyan, tingnan mo yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung nalakas ang loob dito mga... Hindi kayo sa akin hihingi, sa akin wala kayong kasalanan. Tignan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo pa ng termo-termo t-shirt, ginawa nyo ng tanga doon sa labas. Bakit mo hihingi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag. Bakit mo ginawa yun? Kasi sir, pinaaga lang po namin. Nag-aalala lang po kami napapasok kayo. Dear, kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo doon sa labas eh. Pasensya na sir. Kami, kukuha nyo Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit yung ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit yung nga ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing ito nga, galing ito. Kailan ko saan yung dadampot na probinsya? Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda O, sir. diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde ng mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Bali, i-hotel na lang po namin sila sir. Alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually sir, nag-advise naman po kami sir na i-try po yung OFW Lounge kasi Paano nakita nga po nilang namin. oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok yan? Alas 7 pa ang flight.
Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh siyempre malay ba nito mga to kung paano ka mausap ng mga gwardiya rito? Simpleng kapag nakapwa-tao. Alam mo namang ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Diba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Tumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwan kayo ng 7 tao sa airport. Diba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin name mo? Rachel po, sir. Ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Pasensya na. Ito lang, pitong ano lang, hindi na ma-handle. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh, iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? Mag-grab na lang po kami, sir. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Mag-grab na lang kami, sir. Nakakahiya, di ba?